Ang tagal mong maghugas ng bedsheet. Pabigat, panay na malas. Maagang namatay ang mga magulang mo. Kung hindi ka namin kinupkop. Huwang. Askal lang. Sayang lang ang pagkain sa pag-aalaga. Nag-crave ako ng nilaga ngayon. Tabi. Alam mo ba, ang nilagang ito, ang bango-bango. Mabango? Baliw ka. 4 na taon ko na siya. Pagkamatay ng tatay ko, siya lang ang kumaway ng buntot sa akin. Hinain mo siya. Papaukitin ko sa iyo yan. Clara, nagtelegrama si Ryan. Darating siya sa sentro ng bayan ngayon. Nanay, susunduin ko si Ryan. Bumalik na siya. Ikaw maliit na hampas lupa. Paano mo ako nagawang tilamsikan? Tita Susan, yung sinabi ko lang, hindi mo ba narinig? Ikaw. Umalis ka. Ano? Gusto mong makipag-away sa tiyo mo? Simula ngayon, sino mang humawak sa akin, babaliin ko ang kamay niya. Hinahanap mo yan. Seryoso ako sa sinasabi ko. Umalis ka. Hindi. Nagnanakaw, ha? Wala kang kwenta. Pasanin ka lang. Huwang. Pasensya na. Clara, pupunta ka ba sa sentro ng bayan? Aalis na ang karwahe. Sige, darating na. Mga pasahero, narito na ang bus na pangmalayuan. Ang mga naghihintay na sumundo, pumunta po kayo sa itinalagang lugar at maghintay. Clara, tamang-tama. Sa harap ng lahat, hayaan mong linawin ko ito. Ay hindi na matutuloy. Marami akong natutunan sa lungsod. Hindi tayo bagay sa isa't isa. Wala kang edukasyon, walang karanasan. Hindi ka sapat para sa akin. Ang 3,000 piso para sa bigay kaya, ibalik mo. Quits na tayo. Lily, si Ryan at ako ay totoong nagmamahalan. Pakiusap, hayaan mo na kaming magkasama. Itong piraso ng tela, itago mo para gawing damit sa iyong kasal. Ang damit na suot mo ay gawa sa telang iniwan sa akin ng nanay ko. Ang huling piraso ng telang iniwan sa akin ng nanay ko ay asul na may puting bulaklak at sa likod, kanang ibaba, may burda ito ng letrang C. Ano ang sinasabi mo? Ibinigay ito sa akin ni Tito Arthur. Ako. Hindi ko alam. Hubarin mo yan. Ano? Sabi ko, hubarin mo. Clara, baliw ka ba? Baliw siya. Huwag mo na siyang pansinin. Pinunit niya ang damit ko. Sa harap ng maraming tao. Nakakahiya talaga. Bibilhan kita ng bago mamaya. 10 beses na mas maganda pa rito. Okay? Wala kang konsensya. Tama, ang kaawa-awa ng babaeng Davis na iyon, maagang nawalan ng magulang. Nakikitira sa mga kamag-anak, pati ang huling alaala na iniwan ng nanay niya nakuha nila. Napakasama nun. Ang damit na ito, natatandaan ko ito ng malinaw. Nagtataka ako doon dahil nakuha ito mula sa lumang baul ng mga Davis. Chloe, tatanungin kita ng isa pang beses. Ang telang ito. Sino ang nagbigay sa iyo? Oo, ang tita Susan mo. Si Susan ang nagbigay nito sa akin. Siya ang nagbigay sa iyo? O hiningi mo sa kanya? Sige. Sabihin ko sa ibang paraan. Simula nang pumunta si Ryan sa lungsod 2 taon na ang nakakaraan, kailan ka nagsimulang makipagkita sa kanya? Clara, tama na. Huwag ka nang magsalita ng walang katuturan. Hindi ikaw ang tinatanong. Noong nakaraang bagong taon, hindi umuwi si Ryan. Pumunta ka sa lungsod. Hindi ba? Ang sweater, sapatos na tela, at atsara na pinadala ko sa kanya, sabi niya hindi niya natanggap. Itinago mo, hindi ba? Sagutin mo ako. Ano kung ginawa ko? Hindi ka naman niya gusto. Ikaw, isang ulilang ligaw na babae, ano ang nagpapaisip sa'yo na makapapasok ka sa lungsod sa pamamagitan ng pag-aasawa? Anong karapatan mo?
Dahil noong nabubuhay pa ang tatay ko, siya ang pinakamagaling na karpintero dito. Dahil noong nabubuhay pa ang nanay ko, siya ang pinakamagaling na may bahay dito. Dahil ako, si Clara, sa loob ng 10 taon, namumuhay na nakikitira sa mga kamag-anak, kumakain ng mga tira at halos naghihirap, hindi kailanman nagkaroon ng utang kahit 1 sentimo kaninuman. Ryan, makinig ka. Ang 3,000 piso na bigay kaya, sa loob ng 3 araw, pumunta ka sa bahay ko upang kunin, magdala ka ng mga tao. Duda ako na madadala mo lahat. Nanay, patawad. Hindi ko naingatan ang iniwan mo sa akin. Sabi ni tatay, sa buhay na ito, kailangan mong panatilihing tama ang iyong mga utang. Ang utang mo, bayaran mo. Ang utang sa iyo, singilin mo. Sa loob ng 3 araw. Bawat utang ay mababayaran. Clara, lumabas ka. 3 araw na ang lumipas. Nasaan ang bigay kaya? Ibigay mo na ngayon. At ngayon, pipilitin kong lumabas ang maliit na hampas lupa na iyon. Kahit mamatay ako, wasakin ito. Wasakin ang lahat sa bahay na iyon. Tama na ba? Ikaw na walang hiyang maliit na hampas lupa, iniwan ka, at hawak mo pa rin ang bigay kaya. Kung hindi mo ibibigay ang 3,000 piso ngayon, gigibain ko itong sira-sirang bahay at iiwan kang walang tirahan. Ang pera ay handa na sa umaga pa lang bukas. Dadalhin ko ito sa bahay ni Ryan. Bukas? Bakit bukas? Kailangan mong ibigay ngayon. Huwag kang mandaya. Dahil ngayong gabi, may gagawin ako. Ryan, ito ang interes na utang mo sa akin. Clara, papatayin kita! Sino ang gumawa nito? Masyadong malupit iyan. Nagkalat ng dumi sa buong bakuran. Hindi na kailangang magtanong. Tiyak na iyong babae mula sa mga Davis. Ang mga Zhao ay pumunta kahapon upang sirain ang kanyang bahay. Hinihingi ang bigay kaya, kahit sino ay gaganti. Ang mga Zhao ay karapat-dapat lang. Sila ang nagsimula sa pagpapakalat ng chismis tungkol kay Clara, pinawalang bisa ang kasunduan at hiniling na ibalik ang bigay kaya. At ngayon sinira nila ang kanyang bahay. Sila ang may kasalanan. Papatayin kita! Patayin ako? Tingnan mo muna ito. Kainan ni Ryan, ang mga atsarang gulay na ginamit sa loob ng 3 taon, tokwa, inadobong karne, at mga salsa, lahat ay ginawa ko. Kabuuang 4,600 piso, wala ni 1 sentimo ang nabayaran. At, ang kontaminadong karne na binili ng inyong kainan, narito ang ebidensya. Gusto mo bang pumunta ako sa mga autoridad, ngayon din? Tumahimik ka. Maglakas loob ka? Huwag kang padalos-dalos. May ebidensya siya. Kung talagang umabot ito sa mga autoridad, ang ating kainan ay tapos na. Magkano ang gusto mo? 10,000 piso. Bawasan mo ng 1 sentimo. At ang liham na ito ay mapupunta sa mga autoridad bukas. 10,000 piso? Baliw ka ba? Baliw? Bakit hindi mo na lang kami nakawan? Marso, 1981, 20 libra ng atsara. Presyo sa merkado 30 sentimo bawat libra, 6 na piso kabuuan. Abril, 15 libra ng fermented tofu, 50 sentimo bawat libra. 7.5 piso kabuuan. Mayo, 10 libra ng inas ng karne, 1 piso at 20 sentimo bawat libra. Ganoon karaming atsara at inas ng karne. Sa loob ng 3 taon, malaking halaga iyon. Nakalimutan mo na ba? Ang mga Davis ay dating dalubhasa sa pag-aatsara at pag-iinat. Ang galing ng kanyang nanay ay walang katulad dito, at ang babaeng ito ganap na natutunan ang sining ng kanyang nanay. Kabuuan sa loob ng 3 taon ay 4,637 piso. Babaliwalain ko ang supli, kaya 4,600 piso na lang. Sasabihin mo na sa iyo iyan dahil lang sinabi mo? May patunay ka ba? Mga walang laman na salita, kahit sino ay pwedeng magsabi. Patunay? Sa bawat paghahatid, sumulat ang tatay mo ng resibo na may pirma niya. Kilala mo ang sulat kamay ng tatay mo, di ba? Babae, pag-usapan natin ito ng maayos. Maayos? Noong giniba mo ang bahay ng mga magulang ko, bakit hindi ka nagsalita ng maayos noon? Noong kumalat ka ng chismis na bastos ako, bakit hindi ka naging mabuti noon? 4,600 piso para sa mga sangkap, kasama ang danyos para sa paninirang puri at 3 taon na gasto sa paggawa, umabot sa 10,000 piso, 1 sentimo na lang kulang. At ang liham na ito ay mapupunta sa mga autoridad ngayong hapon. Gumagamit ba ang inyong diner ng kontaminadong karne sapat upang isara kayo? 10,000 piso, hindi namin kayang tipunin iyan. Sige, tipunin ninyo iyan, sapat ang 3 araw, marami ng panahon, mga kababayan. Ngayon ay hinihiling ko sa inyong lahat na maging saksi. Ako, si Clara, at ang mga Zhao, mula ngayon, ay maghihiwalay, at walang relasyon sa isa't isa. Ang dating kasunduan ay walang bisa, at balanse na tayo. Bigyan siya ng 10,000 piso?
Bakit namin siya bibigyan? Siya ay isang ligaw na babae na walang magulang. Bakit namin siya bibigyan ng 10,000 piso? Kung hindi natin gagawin at ang liham na iyon ay makarating sa mga autoridad, ang ating dinner ay sira, lahat ng taon ng paghihirap ay mauubos, at pagkatapos, ang buong pamilya natin ay magugutom. Ang malas na iyon, bakit hindi nila siya inilibing kasama ng kanyang mga magulang noon? Kung hindi dahil sa kanya, ang pamilya natin ay hindi mapapasok sa gulo ngayon. Clara, maghintay ka lang. Ang utang na ito, babayaran ko sa iyo sa bandang huli, nanay. Iyong utang, ang anak mo ay sisimulang maningil. At mula ngayon, hindi ko nahahayaan na apihin ako ng sinuman at hindi na kita hahayaang magdusa. 10,000 piso, bilangin mo. Kulang kahit 1 sentimo at gagawin natin ito. 9,800 piso. Paano nangyari iyan? Nag-ipon kami buong gabi. Nangutang sa lahat ng kamag-anak. Malinaw na 10,000 piso iyon. Paano naging kulang ng 200? 9,800 piso. Kulang ng 200. Clara, huwag mong ipilit, Clara. Nakapag-ipon na kami ng napakaraming pera para sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Ipipilit mo pa, ha? Ang kontrata sa kasal na ito ay ipinadala ng inyong pamilya, Jow, 3 taon na ang nakalipas. Nakasulat ng malinaw. Bigay kaya, 3,000 piso. Pumili ng mapalad na araw para sa kasal. Ang pangalan mo, Ryan, at ang bakas ng iyong daliri, malinaw at hindi mapagkakamalian. Ngayon, sa harap ng lahat, isulat sa kontrata sa kasal na ito, ang mga salitang voluntaryong pagpapawalang bisa, at pindutin ang iyong bakas ng daliri. Ang 200 piso na iyon ituring mong tip para sa iyong panulat at tinta, hindi na kailangang bayaran ako pabalik. Isulat. Lagyan mo lang ng tatak at pakawalan na siya. Wala nang gulo. Kung hindi, tapos na ang aming pamilya. Sige, mula ngayon, ako, si Clara, at si Ryan, tapos na. Wala nang tali. Hindi na ulit. Kayong mga kababayan, nakita ninyo lahat ngayon. Ako, si Clara, walang utang kahit 1 sentimo sa pamilya Zhao. At walang utang kahit kanino. Ang utang sa akin ng pamilya Zhao, bawat sentimo ay nabawi ko. Mula ngayon, ako, si Clara, mabubuhay para sa sarili ko lamang. Clara, bumalik ka na. Nabawi mo na ang pera? Tingnan mo itong bundle, marami yata ha? Hayaan mo si Tita Susan na makakita. Ano ginagawa mo, Clara? Baliw ka ba? Mga gamit natin ito. Bakit mo itinatapon? Umalis ka. Umalis ka sa bahay ko. Baliw ka. Ito ang bahay ko. Ito ang bahay na iniwan sa akin ng tatay mo. Sino kang magpalayas sa amin? 10 taon, 10 buong taon. Nakatira kayo sa bahay na itinayo ng tatay ko. Kumain ng bigas na iniwan niya, ginastos ang perang inipon niya. At lahat ng iniwan ng mga magulang ko, nasayang ninyo lahat. Sa 10 taong ito, trinato ninyo ako na parang alila. Binugbog, sinigawan, pinagutom, pinalamig. Kapag lumaban ako, bugbog ang abot. Ngayon, binabawi ko ang bahay na ito. Lumayas kayo. Ngayon na. Walang katarungan. Talagang walang katarungan. Isang pamangkin na nagtulak sa sariling tiyo at tiya sa kamatayan. Lahat, tingnan ninyo. Kawawa naman ako. Sige, lakasan mo pa ang iyak. Hayaan mong marinig ng buong nayon kung ano talaga ang kawawang kaluluwa na ito. Isa pang iyak. At itong sandok ng tubig ay magbabasa sa iyong lalamunan. Clara, pagsisisihan mo ito. Ang pagpapalayas mo sa amin ngayon, hindi ka na makakatapak sa nayong ito. Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay ang tawaging tiyo sa iyo sa loob ng 10 taon at tawaging tiya sa iyo sa loob ng 10 taon. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magdurusa ng ganoon. Tara na. Sa walang utang na loob na ito, wala nang masabi. Clara, nakikiusap si Tita Susan sa iyo ng isang bagay. Pakiusap. Alang-alang sa 10 taon nating pagsasama. Bilang respeto sa tatay mo, tulungan mo ang pinsan mong si Lily sa kasal niya. Clara, nagkasala ako sa iyo dati. Naging hangal ako. Utang ko sa iyo at sa iyong mga magulang. Pero Lily, inosente siya. 19 na taong gulang pa lamang siya. Sa kasagsagan ng kanyang kabataan, ang kanyang kasal, hindi mo ito maaaring baliwalain. Pakiusap, Clara. Sine. Si Lily ay engaged kay Ethan, ang ika-4 na anak ng mga Miller. Tinanggap nila ang bigay kaya na $5,000, pero si Ethan ay naaksidente sa hukbo. Sabi nila naging vegetable siya nang magligtas ng iba. Nakahiga sa ospital, walang nakakaalam kung magigising pa siya. 19 na taong gulang pa lamang si Lily. Paano siya makapapakasal sa isang vegetable? Clara, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, alang-alang sa 10 taon nating pagkakaibigan, alang-alang sa iyong ama. Magpakasal ka bilang kapalit ni Lily. Magpakasal bilang kapalit niya? Oo, ikaw ang magpakasal bilang kapalit ni Lily. Ang mga Miller ay gusto lang ng manugang na babae. Hindi mahalaga kung sino ang makakasal sa kanya. Paano naman ang bigay kaya? $5,000. Dahil ito ay para kay Lily. At ngayon ako ang papakasal bilang kapalit niya. Sino ang makakakuha ng bigay kaya?
B. Bigay kaya. Ang mga Miller ay nagbayad lamang ng 3,000. Ang 2,000 ay hindi pa nababayaran. Pagkatapos mong pakasalan siya, ibibigay sa'yo ng mga Miller ang natitira. Baliktad ang iyong pag-iisip. Nagbayad sila ng 5,000. Gumastos ka ng 3,000, hindi ba? Sige, anuman ang sabihin mo. At, mula ngayon, huwag ka nang tumuntong sa bakuran na ito. Huwag mo akong tawagin sa pangalan. Kung makita mo ako sa daan, dumaan ka sa ibang landas. Okay. Ipinapangako ko. Lumabas ka. Ngayon ay tuluyan ng pinalayas ni Clara ang 2 salot na iyon. Huwang, pinalayas ko ang masasamang tao. Nakita mo iyon. Mula ngayon, wala nang maglalakas loob na mga api sa atin. Nanay, nakuha ko pabalik ang bahay. Iningatan ko ito. Pinrotektahan ko ang iniwan ninyo sa akin, at pinanatili ang ating tahanan. Sunod, kailangan kong bayaran ang iniwan ninyo sa akin. Ang batang si Ethan. Sabi ng doktor, hindi natin alam kung kailan siya magigising. Ang pamilya Davis, narinig ko gusto nilang magpadala ng iba para magpakasal. Iba? Sino? Ang babaeng si Clara, ang panganay. Kilala ko ang babaeng iyon. Maagang namatay ang kanyang mga magulang. Siya ay nakatira kina Tito Arthur at Tita Susan. Narinig ko nahirapan siya. Marami siyang pinagdaanan. Mahirap ang kanyang buhay. Kung siya talaga ang darating, hindi natin siya dapat saktan. Dapat natin siyang tratuhin ng mabuti. Huwag na siyang pahirapan pa. Tatay, nanay, ang inyong anak na babae ay ikakasal na. Sa isang estranghero. Sa isang lalaking nakahiga sa higaan ng ospital. Pero mas mabuti iyan kaysa pakasalan si Ryan. Mas mabuti kaysa manatili sa lugar na ito na nagdulot sa akin ng labis na paghihirap. Clara. Huwag mo akong tawaging Clara. Wala akong kapatid na babae. Alam kong galit ka sa nanay ko. Pero ang pagpapakasal sa mga Miller. Talagang natatakot ako. Natatakot ka bang pakasalan ang isang nasa vegetative state? Hindi ako natatakot. Ako ang pumalit sa kanya para magpakasal. Hindi ito para sa iyo, para sa sarili ko. Ano? Ang manatili sa iyong mga magulang, ipagbibili nila ako maaga o huli. Ang pagpapakasal sa mga Miller, at least, sila walang kinalaman sa iyong mga magulang. Utang mo sa akin, hindi dahil pumalit ako sa iyo, kundi noong mga bata pa tayo, lahat ng mga pambubugbog na tinanggap ko para sa iyo. Clara, eto ang kontrata sa kasal ng mga Miller at ang natitirang 2,000 piso para sa bigay kaya. Si Tita Susan ay hindi humawak ni isang sentimo. Sa iyo na lahat iyan. Saan nakatira ang mga Miller? Ikatlong bahay sa silangang dulo ng nayon. Yung may mga halamang gamot na pinatuyo sa bakuran. Malas, magpakasal ka at mamuhay na parang byuda. Tita Susan, ako si Clara Davis. Pumunta ako para pumalit kay Lily sa pagpapakasal. Mahal, ikaw, bakit ka pumunta? Si Ethan ay ganito. Hindi namin gustong maging pasanin sa iba. Yung 5,000 piso na bigay kaya, galing iyon sa kanyang kabayaran sa pagtatapos ng serbisyo. Gusto niyang mag-iwan ng tagapagmana. Mahal, kung nagsisisi ka, hindi pa huli ang lahat. Hindi mo na kailangang ibalik ang bigay kaya. Hindi ka namin sinisisi. Maaari ka nang umalis. Hanapin mo ang sarili mong kaligayahan. Ginang. Hindi ako nagsisisi. Mahal, ito si Clara, Clara Davis, ang asawa ng ating Ethan. Siya ay handang magpakasal sa ating pamilya. Mahal, Pumasok ka. Siguradong pagod ka sa biyahe. Ito si Ethan Miller. Ang lalaking pinakasalan ko. Isang lalaking nakahiga sa kama ng ospital, hindi alam kung kailan siya magigising. anak, ang layo ng nilakbay mo. Siguradong pagod ka. Kumain ka muna para uminit ang katawan mo. Pabigat. Bakit ang dami mong kinakain? Ang bigas sa bahay na ito ay hindi para sa isang malas na tulad mo. Uminom ka at magtrabaho na. Tigilan mo na ang pagiging sakit sa mata. Nagpakasal ka sa mga Miller, kaya isa ka na sa amin. Ikaw ay anak ko. Tawagin mo akong nanay. Nanay, Anak, si Ethan. Sabi ng doktor hindi natin alam kung kailan siya magigising. alam ko. Kung gusto mong umalis, hindi ka namin pipigilan at hindi ka namin sisisihin. Hindi na kailangan ibalik ang bigay kaya. Bata ka pa. Hindi mo pwedeng sayangin ang buong buhay mo rito. Tatay, hindi ako aalis. Ang pangalan mo ay Ethan, at ang pangalan ko ay Clara. Pinilit ako sa kasal na ito, pero pagdating ko, parang mas mainit ang lugar na ito kaysa sa bahay na iyon. Mababait ang mga magulang mo. Maagang namatay ang mga magulang ko. Matagal na akong hindi pinapakitaan ng ganito. Kaya sana gumising ka na. Paggising mo, magkasama tayong mamuhay ng maayos.
Mananatili ako sa iyo. Aasikasuhin ka. Kung hindi ka magigising, aasikasuhin kita habang buhay. Basta kapag nangako ako, hindi ako bumabalik sa salita ko. Sino siya? Bakit siya napakabait sa akin? Ang boses niya, napakaamo. Nasaan ako? Ethan, kung naririnig mo ako, gumising ka na sana. Ang babaeng ito ay mabuting bata. Clara, oras na para umuwi at kumain. Ginawa ng nanay mo ang paborito mong inihaw na baka. Tatay, Tatay, huwag kang umalis. Nanaginip ako tungkol sa tatay ko. 13 taon. Unang beses kong nakita ang mukha niya sa panaginip, hindi ko ito maisip dati. Baka dahil mabait ang mga magulang mo sa akin. Ang kabaitan nila ay nagpaalala sa akin may mga magulang din ako noon. Alam mo, noong bata ako, sinabi ng tatay ko ang mga anak na babae ng pamilya Davis, huwag umasa sa langit, huwag umasa sa lupa, kundi umasa sa sariling mga kamay. Ngunit 3 taon lang siyang nagturo sa akin, at saka siya nawala. Natutunan ko ang mortis at tenon. Pero ang kanyang pagkakayari. Alam ko lang ang mga pangunahing kaalaman. Ethan, kung magising ka, gagawin ko ang magandang buhay kasama ka. Ang iyong mga kamay ng sundalo at ang aking mga kamay ng karpintero, magkasama, itayo natin ang ating kinabukasan. Ikaw si Clara. Sabi ng nanay ko, ikaw ang asawa ko. Nanay, anong problema? Siya. Ethan, gising ka na. Diyos ko, gising ka na. Clara. Sabi ng nanay ko, nitong nakaraang 5 araw, araw-araw mo akong pinupunasan, pinapakain ako, binabaliktad ako, kinakausap ako, kahit na wala akong malay, naririnig kita minsan. Sinabi mo tinuro sa'yo ng tatay mo ang mortis at tenon. Sinabi mo magtatayo tayo ng buhay na magkasama. Narinig kita. Ethan, kagigising mo lang. Dahan-dahan lang. Gagawa ako ng lugaw para sa'yo. Simula ngayon, walang mang-aapi sa'yo. Ako, si Ethan Miller, tutuparin ko ang aking salita. Mula noong bata ako, lahat ay kumukuha sa akin. Ang bahay ko, ang tela ko, ang engagement ko, ang bigay kaya ko. Ito ang unang beses may gustong magbigay sa akin ng isang bagay. Yung nasa vegetative state na mula sa mga Miller ay nagising. Narinig ko na yung babaeng iyon mula sa mga Davis. Ang nagpakasal sa kanya para sa swerte at ginising siya. Narinig ko na nagising yung lalaking Miller. Sa tingin ko naaamoy ko ang brown sugar. Nilagyan ni nanay ng brown sugar iyan. Sabi niya, mahilig ka sa matatamis. Ako na. Mainit ba? Hindi. Ako na ang gagawa. Hindi ka pa pwedeng yumuko. Sabi ng doktor. Pero hindi ko pa rin kayang ipahugas sa iyo ang mga paa ko. Bakit? Dahil Sa nakalipas na 2 linggo, nahugasan ko na ang bawat pulgada mo, at magkano pa ang natitira sa kabayaran sa pagtatapos ng serbisyo mo? mahigit $700. Bakit? Gusto kong magsimula ng paggawaan ng muebles. Ang pagkakayari ng tatay ko, mortis at tenon. Alam ko iyon. May abandonadong pandayan at paggawaan ng kahoy sa kanlurang bahagi ng bayan. Walang laman ang paggawaan. Nagtanong-tanong na ako. Mura ang upa. Ang kompensasyon mula sa pamilya Zhao, kasama ang kabayaran sa pagtatapos ng serbisyo mo, sapat na para makapagsimula. Ano sa tingin mo? Sandali lang. $980. Narito lahat. Hindi pa ganap na gumagaling ang binti ko, pero maayos naman ang mga kamay ko, kaya pwedeng maging katulong mo ako. Kunin mo. Nag-asawa ka sa pamilya Miller, kaya Miller ka na ngayon. Ang sa akin ay sa iyo. Mula noong bata pa ako, wala pang nagbigay sa akin ng kahit ano ng kusang loob. Kailangan ko lagi itong ipaglaban, sunggaban at magmakaawa. Ikaw ang una.
Marami pang mga una mula ngayon. Sino ang nagturo sa iyo ng ganyan? Ako mismo ang naisip. Pagkatapos ng ilang taon sa hukbo, kinailangan kong matutong magsalita na parang tao. Handa na ang pansit. Kainin mo habang mainit. Siya nga pala. Ano ang pangalan ng paggawaan ng muebles? Tawagin na lang itong pagkakabit ng mga Davis. Hindi, tawagin itong gawaing kahoy ng mga Miller. Sige, Gawaing kahoy ng mga Miller. Clara. Dati, bakit pumayag kang magpakasal kapalit ng iba? Ibig kong sabihin, paano kung hindi na ako nagising? kung hindi ka nagising, aalagaan kita sa natitira kong buhay. Bakit? Hindi mo naman ako kilala. Dahil wala akong ibang mapupuntahan. Noong 7 ako, namatay ang mga magulang ko, tinanggap ako ni Tito Arthur. Hindi dahil sa pagmamahal ng pamilya, kundi dahil sa bahay at ipon na iniwan ng tatay ko. Ang pagpapakasal sa mga Miller, ang pinakamasamang sitwasyon ay alagaan ang isang taong hindi na magigising, pero kahit papaano, mababait ang mga magulang mo. Kahit papaano, wala nang nananakit o sumisigaw sa akin. Hindi na mangyayari yon. Ano? Walang mananakit o sisigaw sa iyo, walang kukuha ng mga gamit mo, at walang magpapasan sa iyo mag-isa. Noong nasa hukbo ako, pinrotektahan ko pa ang commander. Ang pagprotekta sa sarili kong asawa, mas madali pa. Kakabangon mo lang. At nangangako ka ng protektahan ako. Seryoso ako sa sinasabi ko. Ethan. Salamat. Para saan? Sa paggising mo. Sa totoo, ako dapat ang magpasalamat. Noong nakahiga ako sa kadiliman, patuloy kang nagsasalita sa akin. Bumalik ako dahil sa boses mo. Matulog ka na. Kailangan nating tingnan ang paggawaan bukas. Clara, Ano na naman? kapag nakapili na tayo ng paggawaan, sasamahan kita para makipag-usap sa upa. Magaling akong makipagtawaran. Si. Itong set ng mga kasangkapan ay sa iyong tatay. Itinago ko ito pagkatapos siyang mamatay para hindi ito mahanap ni na Tito Arthur at Tita Susan. Magandang bakal. Ang iyong tatay ay isang tunay na artesano. Tingnan natin ang paggawaan ngayon. Ngayong hapon, Kumain muna, kailangan mo ng lakas para magtrabaho. Nanay, kumain ka. kumain na ako. Bata ka pa. Kailangan mong kumain pa para magtrabaho. Hindi pa ako gutom? Mas sira-sira pa kaysa inakala ko. Wala sa sira-sira basta't matibay ang estruktura. Ethan, tingnan mo. Itong kahoy ay magagamit pa. Matandang elm tumitigas sa pagtanda. Magandang material ito. Itong paggawaan, inaarkila ko ito. Iha, gamit ang pagkakayari ng iyong tatay. Ano ang pinakamagaling mo? Ito ay tunay na mortis at tenon. Nakita ko ito dati sa sentro ng bayan. Ginawa ito ng isang matandang karpintero. Wala pa akong nakitang ibang gumawa nito. Iha, itong pagkakayari mo dapat ipamana. Sabi ng tatay ko ang mortisa at tenon ay mga buto ng kahoy. Kapag tuwid ang mga buto, hindi babagsak ang bahay. Gayon din sa mga tao. Tutulungan kita. Tumulong saan? Hindi ka marunong magkarpintero. Hindi ako marunong magkarpintero. Pero marunong akong gumuhit. Ikaw ang magsalita. Ako ang gumuhit. Magdisenyo muna tayo ng ilang modelo. Narito ang kasunduan sa pag-upa na gusto mo. Salamat. Magpahinga ka sa labas. Kami ni Ethan ang maglilinis. Magpahinga? Hindi pwede. Hindi pa ako masyadong matanda para magtrabaho. Iyan iyon, ang byuda, na nagsisimula ng pabrika ng muebles. Hindi byuda. Nag-asawa siya ng isang pilay. Paano makakapagtrabaho ang isang pilay? Nasa babae ang lahat. Babae ang nagpapatakbo ng pabrika. Hindi ba siya gastador? Tingnan natin kung paano ito matatapos. Huwag mo silang pansinin. Hindi ka mananalo sa isang laban ng tahol sa aso. Matatalo ka lang. Pagod? Pero payapa ang pakiramdam ko. Huwag mong isa puso ang sinabi nila. Sa iyong puso. Kung lahat ay isa puso ko, hindi na sana ako nakarating ng ganito kalayo. Ang tatay ko ay laging sinasabi, hindi kayang lunurin ng tsismis ang isang tao.
Ang lumulunod sa iyo ay ang pagsuko. Ang tatay mo ay isang matalinong tao. Sayang at siya ay pumanaw ng maaga. Bukas, gagamitin ko ang tumpok na kahoy na elm na iyan para gawin ang mga unang sample. Tulungan mo ako sa mga drawing. Siya. Ito ay tinatawag na klasikong silya na hugis kabayo. Nakita ko ito sa isang libro sa aklatan ng militar. Ito ay klasikong disenyo ng mortise at tenon joint. Ang kurba na ito. Ano tungkol dito? Ang tatay ko ay gumawa ng katulad, pero tinawag niya itong silya na may likod na hugis yugo. Para sa sandalan dito, maaari tayong magdagdag ng suhay para maging mas matatag ito. Sige, huling isa. Subukan mo. Tapos na. Itong isa? Mas matibay pa ito kaysa sa mga nasa tindahan ng muebles sa sentro ng bayan. Anak, kung narito pa ang tatay mo, ipagmamalaki ka niya. Susunod, gumawa tayo ng mesa. Isang tugmang mesa. Naiguhit ko na ang plano. Itong paa ng kuko, may ginawang katulad ang tatay ko. Pero tinawag niya itong paa ng kuko na papasok. Ganyan ang pagkaguhit sa libro. 3 araw. Gagawin ko ito. Ang mesa at upuang ito ay maaaring ibenta para sa pera. Maari. Isang set na ganito sa sentro ng bayan ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 150 piso. 150 piso. Nakita mo yon? Nagawa ko na ang unang set. Bukas, ihahatid kita sa sentro ng bayan. Alin? Ang pinakamalaking tindahan ng muebles sa sentro ng bayan na tinatawag na Apex Muebles. Ang amo ay si Ginoong Benson. Narinig ko na bumibili siya ng mga tradisyonal na pagkakayari. Magaling. Ang unang batch ng gawaing kahoy ng mga Miller ay ipapakita bukas. Ano ang gusto mo? Hinahanap ko si Ginoong Benson. Mayroon kaming muebles na ibebenta. Anong muebles? Kami sa Apex Muebles ay nagbebenta lamang ng mga dekalidad na produkto. Mga mesa at upuan na mortise at tenon. Walang kahit isang pako. Mortise at tenon. May mga tao pa bang gumagawa ng mortise at tenon ngayon? Bini-bini, ang mga mesa at upuan na ito, maganda ang pagkakayari. Ano sa tingin mo? Pero ang mga muebles na bagong estilo ay sikat na sa lungsod ngayon. Ang mga lumang estilong ito ay mahirap ibenta. Pasensya na, hindi ko sila tatanggapin. Subukan natin ang ibang tindahan. Ito ang pinakamalaking tindahan sa bayan. Kung hindi nila tatanggapin, walang ibang tatanggap. Bini-bini, itong upuan, pwede ko bang tingnan? Itong dovetail joint? Ikaw ba ang gumawa nito? Ikaw alam mo ang tungkol sa dovetail joints? Tinatanong kita, ang apelyido ba ng tatay mo ay Davis? Oo. Ang pangalan ng tatay ko ay Deho Davis. Anak na babae ni Deho. Malaki na ngayon. Ako si Chinks Han Sterling. Ang tatay mo matandang kaibigan. Sino ang nagturo sa iyo ng pagkakayari? Ang apelyido ng master ng tatay ay Sterling. Si tatay ay mayroon ding matandang kaibigan na ang pagkakayari ay mas mahusay pa sa kay tatay. Sayang at nawalan sila ng komunikasyon. Bata, huwag kang umiyak. Ang pagkakayari ng tatay mo ay nabubuhay sa iyo. Ang mga mesa at upuan na ito, kukunin ko sila, 30 set. Nagbukas ako ng tindahan ng muebles sa pangunahing lungsod. Dalubhasa ako sa mga muebles na tradisyonal na pagkakayari. Kahit ilan ang gawin mo, kukunin ko lahat. Ito ay isang deposito. $300. Ginoong Sterling, hindi ko tinatanggap ang negosyong ito dahil ikaw ay matandang kaibigan ng tatay ko. Hindi iyan ang dahilan. Alam ko, pinibili ko ang iyong mga kalakal. Pinibili ko ang iyong mga kalakal dahil sa iyong gawang mortise at tenon. Ang pagkakayaring ito ay nararapat sa presyo. Eto, kunin mo, bata. Ang tatay mo pinakamalaking hiling noon ay maipasa ang pagkakayari ng mortise at tenon. Sa langit makita ka ngayon, siya ay ngumiti. Marunong akong gumamit ng katam. Marunong akong gumawa ng mortise. Clara, narinig ko na kumukuha ka ng tao. Ang kapatid mo, walang ginagawa sa bahay. Pwede siyang tumulong sa'yo. Ano ba ang kaya niyang gawin? Matututo siya. Ikaw ang magturo sa kanya. Ang pabrika ko, mga marunong magtrabaho lang ang kinukuha. Hindi ako nagpapatago ng mga tamad. Clara, ano ang ibig mong sabihin? Ako si Tita Susan mo. Tita Susan, pumunta ako sa bahay niyo noong 7 taong gulang ako. Inaglaba mo ako ng damit ng lahat. Noong taglamig, namamaga ang mga kamay ko sa lamig. Sabi mo, ang balat ng pasanin ay makapal.
Nag-umpisa akong magluto noong 12 taong gulang ako. Tumalsik ang mantika sa mga kamay ko. Sinaway mo ako dahil nasayang ang mantika. Noong 15 taong gulang ako, sabi mo ipapakasal mo ako sa matandang binata sa bayan para sa bigay kaya. Iyon ang titulo ng ari-arian na iniwan ng tatay ko. Hindi ka nakatakas sa iyon. At ngayon, lalapit ka sa akin bilang Tita Susan. Umalis ka. Teka lang, tiyak kong magsasara ang pabrika mo. O kung hindi, hindi ako si Susan. Si Tita Susan na iyon, kaya niyang gawin ang lahat. Kailangan tayong maging alerto. Alam ko. Clara, ilang tao ang kinuha mo ngayon? 3. Sapat na iyon. Huwag kang magmadali. Ang kasanayang ito, hindi pwedeng madaliin. Nanay, ang 30 set ng mesa at upuan ni Ginoong Sterling, ang deadline ay 2 buwan. Kapag natapos na tayo, babalik ang ating puhunan. Si Ginoong Sterling na iyon, talagang matandang kaibigan ng tatay mo. Binanggit siya ng tatay ko. Di ko inakala na magkikita pa tayo. Iyan ang tinatawag na tadhana. Ang iyong kakayahan, ang iyong matandang kaibigan, ang iyong anak na babae, lahat sila ay nabubuhay para sa'yo. Makatitiyak ka. George, ang mga mortis sa mga upuang ito ay masyadong malaki, kaya hindi sila magiging mahigpit. Medyo maliit lang ang diferensya, hindi ba ayos na? Kung ang mortis sa Atenon ay may diferensya kahit isang buhok, sa loob ng isang taon, ito'y kakalog-kalog, kaya himalayin at gawing muli. Binibining Davis, gusto naming ibalik ang pera. Bakit? Kumalat na ang balita sa lahat ng dako na ang iyong pagawaan ay gumagamit ng bulok na kahoy na tinatakpan ng isang patong ng magandang material at ang mga muebles ay nasisira sa loob ng kalahating taon. Sino ang nagsabi niyan? Ang iyong tita Susan. Sabi niya nakita niya ito ng kanyang sariling mga mata. Pinaniniwalaan mo lahat ng sinasabi niya. Hindi lang siya, maraming tao ang nagkakalat niyan. Ito ay ginawa ngayon lang, kaya manood ka. Clara, Huwag mo akong pigilan at manood ka ng mabuti. Ito. Umupo. Sa tingin mo ang aking mga muebles ay gawa sa bulok na kahoy. Ngunit kaya ba ng bulok na kahoy na makatiis ng pagbagsak na ganyan? Kung may iba pang gustong ibalik ang pera, magsalita ngayon at dudurugin ko ito dito mismo. Kung masira ko ito, doble ang babayaran ko. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ang inyong mga order at patuloy na bumili. Ang binibining ito ay may tapang. Ang upuang ito ay talagang matibay. Ang bibig ni Susan. Sino ang nakakaalam kung ano ang totoo at hindi? Binibining Davis, pasensya na nananiwala kami sa mga chismis, kaya hindi namin kakanselahin ang order. Oo. Binibining Davis, pasensya na naging sobrang hangal kami dahil hindi namin sinuri bago kami dumating upang mag-away. tinakot mo ako. Alam kong tatagal ito. Paano kung hindi ito tumagal? Pagkatapos ay gagawa ako ng mas mahusay. Hindi pa kakawalan ni Susan ito. At ito ay simula pa lamang. Sunog sa paggawaan. Panganib. Ang tabla. Iyon ang tabla na in-order ni Ginoong Sterling. Lumabas lahat. Lumabas. Ito ay hindi aksidente. Susan, Tawagan ang pulisya. walang ebidensya. Hindi niya aaminin. Maghanap ka ng ebidensya. Titingin-tingin ako sa bahay ng mga Susan. Tingnan kung may lumabas kagabi. Sasama ako sa iyo. Maghintay ka sa bahay. Ako na ang bahala dito. Sinabi ko sa iyo, hindi ko nahahayaang bulihin ka ng iba. Seryoso ako. Ma'am, alam mo ba kung ano ang nangyari? Kagabi, nakita ko si Dayong na lumabas ng gabing-gabi. Hindi siya bumalik hanggang madaling araw. Magpapatotoo ka ba? Patotoo? Patotoo saan? Nandito na ang mga autoridad. Sabihin mo lang sa kanila ang nakita mo. Ah,
Siguradong panununog. May mga suspect ba? Susan, ang tita Susan ko, at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, Dayong. May ebidensya ba? Binanta niya ako dati. Sinabi niyang isasara niya ang pabrika ko. Mga pananakot sa salita, hindi sila direktang ebidensya. Sinabi ng isang matandang babae na kita niya si Dayong sa gabi na may dalang metal na timba palabas. Sa mga Susan. Dayong. Kagabi, nasaan ka? Nasa bahay ako. May nakakita sa iyong umalis dala ang isang timba kagabi. Hindi ka bumalik hanggang madaling araw. Nasaan ang timba? Bakit inaaresto mo ang nakababata kong kapatid na lalaki? Wala siyang ginawang mali. Walang ginawang mali. Itong timba galing sa bahay mo, di ba? Sinabi sa akin ng kapatid kong babae na gawin ito. Sinabi niya na kung magsusunog lang ako, matatapos ang pabrika ni Clara. Binigyan niya ako ng 50 piso. Dayong, ano ang sinasabi mo? Hindi siya nagsisinungaling. Bisi, sinabi mo nga isasara mo ang pabrika ko, at ginawa mo iyon. Sa isang sunog, sinunog mo ang mahigit kalahati ng aking tabla. Pero may isang bagay na hindi mo naisip. Ako, si Clara, ay hindi nabuhay sa mga galing sa limos upang makarating dito. Sinunog mo ang aking tabla, bibili pa ako. Sinira mo ang aking kamalig. Itatayo ko itong muli. Hindi mo ako mapipigilan. Ethan, medyo pagod ako. Susan nagkasala sa pag-uudyok ng panununog, hinatulan ng 1 taon sa bilangguan. Sundayong, bilang kasabwat, ay hinatulan ng 8 buwan. Clara, mamamatay ka ng napakasakit. Kung mamamatay man ako ng napakasakit o hindi, ay wala kang pakialam. Gugulin mo ang iyong sentensya, magbago ka. Kapag lumabas ka, huwag mo akong pakitaan muli. Clara, Tito Arthur ay nakikiusap sa iyo. Nakikiusap para saan? Ang iyong tita Susan, siya ay nalito lang. Yun ba ay nalito? Inangkin niya ang bahay ng aking mga magulang sa loob ng 10 taon. Yun ba ay nalito? Ninakaw niya ang tela ng aking nanay at ibinigay kay Chloe. Yun ba ay nalito? Pinilit niya akong magpakasal kapalit ng iba. Yun ba ay nalito? Pinapasunog niya ang aking pagawaan sa kanyang kapatid. Yun ba ay nalito? 10 taon. Ilang sandali ng pagkalito. Sobra na ako. Lily? Pasensya na. Humihingi ako ng tawad sa ngalan ng aking nanay. Sabi mong pasensya na. Nakatutulong ba? Lily, hindi ikaw ang kinamumuhian ko. Ang alam mo na mali ang iyong nanay at hindi ka nangahas na tumutol. Mula ngayon, mabuhay ka sa iyong sariling buhay. Huwag mong tularan ang iyong ina. Umuwi na tayo. Clara, halika, kumain ng sopas. Tiyak na pagod ka sa mga araw na ito. Nanay, gusto kong ayusin ang pagawaan. Sinabi ni Ginoong Sterling na maaari naming kunin ang tabla na pahiram muna. Magbabayad kami pagkatapos naming maihatid. Sige, gawin natin yan. Pinagkakatiwalaan ka ni Ginoong Sterling. Kailangan nating gawin ng maayos. Tutulong ako. Ang mga matatandang buto na ito ay kaya pa ring magtrabaho. Maaari rin akong magtrabaho. Itinapon ko na ang aking saklay. Mabuti. Gagawin natin ito ng magkasama at muling buksan ang gawaing kahoy ng mga Miller. Noong bata ako, palagi akong nagtataka. Kung bakit ang buhay ng iba ay napakadali habang ang akin ay napakahirap. Pagkatapos ay napagtanto ko, kung ang buhay ay mabuti o hindi, ay hindi nakasalalay sa iyong pinagmulan, kundi sa kung kanino mo ito ginugugol. Ikarga ang truck bukas. Ipadala ito sa pangunahing lungsod. Pagkatapos naming maihatid ang batch na ito, ang deposito ni Ginoong Sterling ay ganap ng mabayaran. Ang natitirang balanse ay sapat para makabili tayo ng isa pang batch ng tabla. Maaari rin tayong kumuha ng 2 pang manggagawa. Ito ay, Narinig ko noong isang araw tungkol sa kainan ni Ryan na gumagamit ng kontaminadong karne. May nag-report nito. Dumating ang Bureau ng Negosyo para mag-inspeksyon. Natuklasan din nila ang pag-iwas sa buwis. Isinara ang kainan. Ang tatay ni Ryan ay nasa ospital. Ryan, baka lumapit sa iyo para humiram ng pera. O sa halip, humihiram ng pera. kung maglakas loob siyang pumunta, ipapaintindi ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng magdala ng kahihiyan sa sarili. Clara? Ako. Gusto kitang kausapin. Tungkol saan? Tungkol sa kung paano mo kinansela ang ating engagement? O tungkol sa kung paano mo tinulungan si Chloe na gumawa ng perjury? Ryan, naaalala mo ba ang sinabi mo sa istasyon noon? Sinabi mo na ako ay walang pinag-aralan at ignorante, hindi sapat para sa iyo.
Ngayon nagtayo na ako ng pabrika, gumagawa ng miwebles na may mortis at tenon at ibinebenta ito sa pangunahing lungsod. At ikaw? Isinara ang iyong kainan at tumakas ang babae mo at lalapit ka sa akin para humiram ng pera. Clara, hindi ako tumatanggap ng basura. Ginawa niyang napakalinaw. Huwag kang bumalik! Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito ng napakatagal. Itong nakaraang ilang buwan, ang pabrika ay kumita ng 2,300 piso at gusto kong palawakin. Palawakin? Sinabi ni Ginoong Sterling sa pangunahing lungsod, may mataas na pangangailangan para sa muebles na tradisyonal na pagkakayari. Ang 30 set ay hindi sapat, gusto niya ng pangmatagalang pakikipagsosyo. Ngunit ang kasalukuyang paggawaan natin ay kayang gumawa ng hindi hihigit sa 20 set bawat buwan, kaya hindi natin kayang sumabay. Ang lote sa tabi ay walang laman. Pwede nating arkilahin ito at doblehin ang laki ng paggawaan. Kinalkula ko na. Para umarkila ng lupa, magtayo ng bodega, bumili ng tabla, at kumuha ng manggagawa, ito ay magagastos ng hindi bababa sa 3,000 piso. Ito ang naipon namin ng iyong tatay sa loob ng maraming taon, 1,200 piso. Ito ang aking kabayaran sa pagtatapos ng serbisyo. 800 piso. 300 piso. Tatay, nanay, ito ang inyong pondo sa pagreretiro. Anong pondo sa pagreretiro? Pamilya tayo, ang sa iyo ay akin. Anak, ginising mo si Ethan mula sa kama at pinag-isa ang pamilyang ito. Itong maliit na halaga ng pera ay wala lang. Kunin mo. Nanay, ako, Clara, sa buhay na ito, hindi ko kayo pagsisisihan. Dito, magtatambak tayo ng tabla at magtatayo ng bodega ng tabla. Doon, magtatayo tayo ng bagong pagawaan. Ang lumang pagawaan ay gagamitin para sa pagtatapos. At magtatayo tayo ng silid tanghalan. Kapag dumating ang mga kliyente, maaari silang umupo at makita ang mga produkto. Mabuti. Kaya halika rito, sabihin ko sa'yo. Noong unang pumasok ako sa pamilyang ito, gusto ko lang makahanap ng lugar para mabuhay. Hindi ko inaasahan na makahanap ng tahanan. Ano ang problema? Ang aking dalawang kasamahan, sa hukbo, Wang Dazu at Mark, namatay sa isang misyon noong nakaraang buwan. Si Dazu ay walang natitira pang pamilya. Si Mark ay may asawa na namatay din noong nakaraang taon. Naiwan ang 2 bata. Ang isa ay 8, ang isa ay 6. Ngayon, nasa lokal na ampunan sila. Gusto ko silang dalhin dito. Si Dazu at Mark, noong nasa hukbo pa, ay nagligtas ng aking buhay. Kung gayon, dalhin mo sila. 2 bata? Hindi lang ito isang araw o 2. Alam ko. Ang pabrika ay abala at ang pagkakaroon ng 2 pang bata sa bahay ay makakapagod para sa iyo. Ethan, noong una kang nagising, ang iyong mga unang salita ay nagtanong kung ako si Clara. Ang iyong pangalawang salita ay namula noon, hindi mo hahayaang may mang-api sa akin. Tinupad mo ang iyong pangako. Ngayon gusto mong dalhin ang mga anak ng iyong mga kasamahan sa hukbo. Kung hindi ako pumayag, anong klaseng tao ako? Kung gayon, kunin mo sila bukas. Dajun, Xiaohua, sina Ethan at Clara ito. Nandito sila para iuwi kayo. Ikaw siguro si Xiaohua. Sino ang gumawa ng buhok mo? Ang kapatid kong lalaki. Ang ganda talaga. Mula ngayon, ako na ang magtitirintas ng buhok mo. Sa 2 tirintas, isa sa bawat gilid. Okay. Kilala ko ang tatay mo. Magkasama kami sa hukbo. Iniligtas ng tatay mo ang buhay ko. Mula ngayon, aalagaan ko kayo ng kapatid mo para sa kanya. Hanggat kumakain ako, kakain din kayo. Hoy, mga bata, gutom kayo? Halika na, kumain na. Halika, maglinis muna tayo. Tapos magsuot ng malinis na damit. Marunong kaming maghugas ng sarili. Sige, maligo ka kasama si Lily. Mainit na tubig na sa kalan. Ang mga tuwalya nasa sabitan. Sumigaw ka lang kung may kailangan ka. Leo,
Ang bait ni Clara. Hindi tulad ng babaeng iyon sa lokal na ampunan. Palaging sumisigaw sa lahat. Manahimik ka. Kapag tapos na tayo, lumabas ka. Bakit mo kami dinala dito? Ang babae sa ampunan ay nagsabi walang nag-aalaga ng anak ng iba ng libre. Gusto mo kaming magtrabaho? Ang tatay mo ay si Mark. Ano ang pangalan ng nanay mo? Mary! Ang tatay mo at si Ethan ay magkakasama sa hukbo. Iniligtas ng tatay mo ang buhay niya. Ito ang mga anak ng aking tagapagligtas. Hindi ko kailangan na magtrabaho kayo. Gusto ko lang lumaki kayo ng malusog. Alagaan si Lily at pareho kayong lumaki ng maayos. Iyon ang pinakagusto ng nanay at tatay ninyo. Salamat! Si Ginoong Sterling mula sa pangunahing lungsod ay nag-order ng isa pang 50 set at saka ang 2 tindahan ng muebles sa sentro ng bayan ay nag-order din. Gaano katagal ang ating back order? 2 buwan. Kulang tayo sa tauhan. Kailangan nating kumuha ng 2 pa. Tagapamahala, ang batch na ito ng Elm ay medyo mamasa-masa. Kung puputulin natin ang Mortis ngayon, mag-warp ba ito? Patuyuin mo ito ng 3 araw. Gamitin muna ang stock na kahoy. Tita Clara, magkakaroon ba tayo ng karne ngayon? Oo. Inihaw na baka. Ano ang inuukit mo? Nag-uukit ako ng trompo para kay Lily. Mali ang teknik mo sa kutsilyo. Ganito. Tito Ethan, anong ginawa mo sa hukbo? Scout, Magaling ba talaga ang mga scout? hindi naman masama. Kung gusto mong matuto, kapag medyo mas matanda ka na, tuturuan kita. Clara, itong batang si Leo, noong una siyang dumating, hindi man lang siya nagsalita. Ngayon, nakangiti na siya. Ang mga bata, alam mo, bigyan sila ng mainit na pagkain, isang mabait na mukha, at sa huli, magbubukas sila. Noong bata ka pa, ito ba ang na-miss mo? Oo. Kaya alam ko kung ano ang gusto nila. Ang hindi ko nakuha, titiyakin kong makukuha nila. Ito ang bumabawi sa akin. Ikaw, Clara? Ako si Ginoong Wright. Ako ang inyong homeroom teacher noong klase 2, Baitang 9, klase ng 83. Naalala mo? Ginoong Wright? Umangatlo ka sa county noon. Nakapasok ka sa pangunahing normal na universidad. Bakit hindi ka nagpatala? Ilang beses kitang hinanap. Sabi ng iyong tiyo na ayaw mong magpatuloy. Ako. Natanggap ako. Hindi mo alam? Ako mismo ang nagdala ng sulat ng pagtanggap sa inyong bahay. Tinanggap ito ng iyong tiyo. Nilagdaan pa niya ang resibo. Sandali lang. Clara, ano ba talaga ang nangyari noon? Ginoong Wright. Salamat. Aalamin ko ito. Arthur. Gusto kong suriin ang 1983 mga talaan ng pagtanggap ng pangunahing normal na universidad. Ang lagda na ito ay peke. Ang taong nagparehistro ay hindi ako. Ano ang sinabi mo? May gumamit ng pangalan ko para pumasok sa aking kolehiyo. Talagang labas na iyan. Pagnanakaw ng pwesto sa kolehiyo ng iba. Sinisira nito ang buong buhay ng isang tao. Si Chloe iyon. Hindi ba siya ang kasama ni Ryan? Oo, siya yun. Tumulong si Tita Susan ko. Ang resibo para sa sulat ng pagtanggap ay nilagdaan ni Kylene. Pupuntahan ko at alamin kung nasaan si Chloe ngayon. Hindi na kailangan tingnan. Alam ko. Kinuha niya ang pangalan ko. Pagkatapos ng kolehiyo ng mga guro, malamang na naitalaga siya sa konseho ng lungsod. Malamang nasa lokal na sentrong pangkultura o isang paaralan siya. Sasama ako sa iyo bukas. Mag-isa akong pupunta. Hindi. Sasama ako sa iyo. Ang iyong usapin ay aking usapin din. Pinagkakatiwalaan kita.
Tatay, noong tinuruan mo akong sumulat noon, sinabi mo, ang sulat kamay ay mukha ng tao, bawat guhit, matuwid at tapat. May gumamit ng pangalan ko para isulat ang kanyang buhay. Ang buhay ko ay ninakaw niya sa loob ng 4 na taon. 4 na taon. Bawiin mo na lang yon. Hindi na maaaring bawiin. Tapos na ang kolehiyo. Naitalaga na ang trabaho. Yung 4 na taon, nasa bukid ako, sa kalan, sa tabi ng garapon ng Atsara sa lugar ni Ryan. Ngunit kailangan niyang malaman, mga ninakaw na bagay laging kailangang ibalik. Tutulungan kita. Clara, anong ginagawa mo dito? Clara, 1983, pangunahing normal na universidad. Ikatlo sa county. Pangalan ko, litrato mo, sulat kamay mo. Ako. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi mo alam, hayaan mo akong tulungan kang maalala. Noong Hulyo 14, 1983, pumirma si Lin Yukay para sa sulat ng pagtanggap. Noong Agosto 25, kinuha mo ang sulat ng pagtanggap ko at ginamit ang pangalan ko para magpatala sa pangunahing normal na universidad. Pagkatapos ng 4 na taon, nagtapos ka at naitalaga sa lokal na sentrong pangkultura gamit pangalan ko pa rin. Sinungaling ka. Anong ebidensya ang mayroon ka? Nakuha ko ito sa kakayahan ko. Kakayahan mo? Ang kakayahan mo? Ay kopyahin ang sulat kamay ko. Hindi nagpapatunay ang sulat kamay ng kahit ano. Eksaktong ginamit ko ang pangalang ito. Sino nagsabing ikaw lang ang pwedeng tawaging Clara? Hayaan mong mag-imbestiga ang pulisya. Suriin ang sulat kamay, suriin ang mga tala. Suriin ang tagapamahala ng pagsusulit noong taon na iyon at ang opisyal ng admissions. Suriin ang panahon mo sa pangunahing normal na universidad, ang 4 na taon mong talaan ng akademiko. Suriin ang ulat ng pagsusuri ng pinagmulan ng iyong assignment sa pagtatapos. Chloe, babawiin ko ang ninakaw mo. Isa-isa. Hindi siya aamin. Hindi mahalaga kung umamin siya o hindi. Patutunayan ng ebidensya. Sabi ng tatay ko, may butil ang kahoy, hatiin sa butil, at buksan ito sa isang hampas. May kahinaan ang tao. Sundan ang kahinaan, at lalabas ang katotohanan. Ang kahinaan niya ay ang sobrang kasakiman. Narinig ko pumunta si Clara sa'yo. Ang galing mong makaalam. Ano ang nahanap niya? Nahanap niya lahat. File ng pagpasok, resibo ng pagpaparehistro, sulat kamay ko. Kailangan mong manindigan dyan. Sabihin mo lang na ikaw ang kumuha ng pagsusulit. Ang sulat kamay ay maaaring ipaliwanag sa pagsasabing, nagsanay ka pagkatapos. Kasalanan mo to. Ikaw ang may idea noong una. Pinagawa mo akong gamitin ang pangalan niya. Sinabi mo na siya ay isang ulila lang na hindi makakapagproblema. Pinag-uusapan mo pa yan ngayon? Ano silbi? Kung hindi ka makaisip ng paraan, pareho tayong mapapahamak. Gusto niyang palakihin ang issue. Di sasabayan ko siya. Tingnan natin kung sino ang magtatagumpay. Ang pinsan ko ay naiinggit sa akin dahil pumasok ako sa kolehiyo. Ngayon, pinipilit niya akong idawit. Sinasabi na sa kanya ang pwesto. Taga-probinsya akong babae na nagpupuyat para makapasok. At ngayon, sinisiraan niya ako ng ganito. Ano bang problema niya? Hindi siya nakapasok mismo, kaya sinisisi niya ang iba. Chloe, huwag kang matakot. Sinusuportahan ka naming lahat. Si Chloe ay nasa lokal na sentrong pangkultura, nanggugulo sa lahat ng lugar. Sinasabing naiinggit ka sa kanya. Akala ko na nga. Pinatestify pa niya si Ryan. Sinabi ni Ryan na siya talaga ang kumuha ng pagsusulit noon. Si Ryan ay nagpapatotoo ng kasinungalingan. Ayos. Dagdag na kaso iyan. Pupunta ako sa pangunahing lungsod bukas para humanap ng saksi. Hindi ka pwedeng iwan ng pabrika. Ako na lang. Tiwala ka lang. Tiwala ako sa'yo. Clara, pag-usapan natin. Wala nang pag-uusapan. Clara. Babawi ako sa'yo. Ryan, ayaw ko na sa kanya. Ibabalik ko siya sa'yo. Ang bigay kaya, ibabalik ko rin iyon. Basta huwag mo lang ituloy ang usaping ito. Tungkol kay Ryan. Ayaw ko sa kanya. Hindi ako kumukuha ng basura. Ano ba ang gusto mo? Pera. Bibigyan kita ng pera. Gusto kong aminin mo. Naninakaw mo ang pangalan ko. Gusto ko ng pampublikong paghingi ng tawad at mag-resign ka sa trabaho mo sa lokal na sentrong pangkultura. Baliw ka ba? Kung ganon, ang buong buhay ko masisira. Noong ninakaw mo ang pwesto ko sa kolehiyo, naisip mo ba na masisira ang buhay ko? Noong isuot mo ang damit na gawa sa tela ng nanay ko. Magkapit-bisig kasama ang kasintahan ko,
at tumayo sa harap ko na nagsasabing na tunay kang nagmamahal, naisip mo ba ang buong buhay ko? Clara, huwag mo akong itulak. Ikaw ang unang nagtulak sa akin. Mula ng araw na ninakaw mo ang pangalan ko, patuloy mo akong tinutulak. Akala mo ba gusto ko ito? Mahirap ang pamilya ko. Hindi kayang pag-aralin ako ng mga magulang ko. Sabi ng iyong tiyo, dahil hindi ka naman pupunta, Masasayang lang ang pwesto. Gusto ko lang mag-aral. Ano ang mali ko? Ang gustong mag-aral ay hindi mali, pero ang nakawin ang pangalan ko para mag-aral ay mali. Ang pagiging mahirap ay hindi dahilan para magnakaw. Nawalan ako ng mga magulang noong ako'y 7 taong gulang. Nanirahan ako sa ibang bahay sa loob ng 10 taon. Lahat ng meron ako, kinita ko gamit ang sarili kong mga kamay. At least, may magulang ka. Pero pinili mong magnakaw. Hindi kita mapapatawad. Pero dadaan ako sa tamang proseso para makuha ang hustisyang nararapat sa akin. Ako ang dating kasintahan ni Clara. Noon, mas alam ko ito kaysa kaninuman. Pumasa si Chloe sa pagsusulit ng mag-isa. Hindi si Clara. Nagtanim siya ng sama ng loob. Sinira ko ang engagement at iyon ang nagpagalit sa kanya. Naghiganti pa siya sa akin. ang buong bayan ay nagsasabi na si Clara ay nagbibintang sa isang tao. Tinatawag siyang palengkera, isang selosang babae. Kalokohan niyan. Si Tita Clara ay hindi ganoon. Hayaan mo akong kausapin sila. Hindi na kailangan. Gayunpaman, Maaaring sabihin ng mga tao ang anumang gusto nila. Hindi mo sila makokontrol. Ngunit ang katotohanan ay batay sa ebidensya. Walang makakapagbago niyan. Babalik na si Ethan anumang oras. Nahanap ko na. Ito ang graduation photo ng pangunahing normal na universidad, Class 2, 1983. Ang guro ng klase ay handang tumestigo. Ang kanyang kasama sa kuwarto ay handa ring tumestigo. Pero ito ang susi, ang kanyang ID ng estudyante mula sa pangunahing normal na universidad. Ang larawan dito ay si Chloe, ngunit ang pangalan ay Clara. Ang address ng bahay sa card ay ang address ng pamilya ni Tito Arthur. Sapat na iyon. Bukas, pumunta tayo sa hukuman. Anak, ako yun. Ako ang nagdala ng sulat ng pagtanggap sa iyong tiyo. Hindi kita naprotektahan. Sa pagkakataong ito, sasaksi ako para sa iyo. Ang estudyanteng ito na si Clara, tuwing tinatawag ko ang mga pangalan, ako ang tumatawag ng mga pangalan. Ang taong pumunta noong araw na iyon ay siya. Naalala ko ito ng malinaw. Dahil nang magparehistro siya, nakasuot siya ng damit na may bulaklak. Talagang kapansin-pansin. Si Chloe ay nalasing dati at umiyak. Sinabing may nagawa siyang mali sa isang tao. Sinabi niya na ninakaw niya ang pwesto sa kolehiyo ng iba. Akala ko nagkakatuwaan lang siya at hindi ko ito sineseryoso. Narinig ko may demanda ka, babae. Dumating ako upang tingnan ka. Ang tatay mo noon napalitan din. Noong 1958, ang pangunahing pabrika ng sining at sining kamay ay kumukuha ng mga karpintero. Ang tatay mo ang pinakamagaling, pero pinalitan siya ng anak ng tagapamahala ng bayan na nakakuha ng pwesto. Ang tatay mo ay walang sinabi at bumalik sa pagsasaka. Sinabi niya sa akin kalaunan, hindi siya nagtago ng sama ng loob. Isang artesano ang kanyang pagkakayari ay nasa kanyang mga kamay. Walang makakapagnakaw niyon. Pero sinabi niya, kung balang araw ang kanyang anak ay nanakawan ng kanilang kinabukasan, gusto niyang ipaglaban nila ito. Ginawa mo na iyon. Ginoong Sterling. Salamat sa pagsasabi nito sa akin. Dumiretso na ako. Anak, ang pagharap sa demanda ay nangangailangan ng pera. Nagtabi ako ng kaunti para sa iyo. Hindi na kailangan. Ang pabrika ay kumikita ng sapat. Kilala ko ang isang abogado sa pangunahing lungsod na espesyalista sa mga ganitong kaso. Papuntahin ko siya bukas. Nasa sesyon na ang korte. Noong Hulyo 1983, kumuha ako ng entrance exam ng high school. Ang aking marka ay 3 sa county. Ako ay tinanggap sa pangunahing normal na universidad. Ang tito kong si Arthur ay pumirma para sa sulat ng pagtanggap. Pero hindi niya sinabi sa akin. Noong Agosto ng parehong taon, ang akusado, si Chloe, ginamit ang aking pangalan. Gamit ang aking sulat ng pagtanggap, nagparehistro siya sa pangunahing normal na universidad. Makalipas ang 4 na taon, nagtapos siya at na-assign sa lokal na sentrong pangkultura. Nagtatrabaho pa rin siya doon hanggang ngayon. Gamit ang aking pangalan. Ang gusto kong makuha muli ay hindi ang 4 na taon, kundi hustisya. Depensa, sinasabi ng nagsasakdal na kinuha ng akusado ang kanyang pwesto,
ngunit walang direktang ebidensya na siya ay isang impostor. Ang posibilidad ng parehong pangalan ay hindi maaaring alisin. Ang nagsasakdal? Mga saksi 1, 2, at 3. Pumasok po kayo. Ako ay homeroom teacher ni Clara noong ikasiyam na baitang. Noong Hulyo 6, 1993, ako mismo ang naghatid ng sulat ng pagtanggap ng pangunahing normal na universidad sa bahay ni Tito Arthur. Pumirma si Tito Arthur sa resibo. Si Clara mismo ay wala. Sigurado ka ba na ang estudyanteng natanggap ay itong si Clara? Oo, sigurado ako. Si Clara ay top ng klase noong taong iyon. Ikatlo sa county. Tinuruan ko siya sa loob ng 3 taon. Hindi ko siya maaaring mapagkamalan. Ang estudyanteng ito na nagngangalang Clara, mula sa pagpaparehistro hanggang sa pagtatapos, ang pumasok sa mga klase ay ang akusado, si Chloe. Naalala ko ito ng malinaw. Dahil noong nagparehistro siya, nakasuot siya ng damit na may bulaklak. Naging kapansin-pansin ito. Minsan ay nalasing si Chloe. At umiyak, sinabing may utang siyang paumanhin sa isang tao. Sinabi niya na ninakaw niya ang pwesto sa kolehiyo ng isang tao. Akala ko walang katotohanan ang sinasabi niya. Ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan ay talagang bihira. Oy, ang hirap talaga nitong pag-usapan. Ipinapakita ng ulat na ang pirma sa resibo ay isinulat mismo ni Chloe. May sasabihin ba ang akusado? Ako. Gusto ko talagang mag-aral noon. Si Susan ang nag-udyok noon. Hindi namin alam na mali iyon. Lahat ay tumayo, tahimik sa hukuman. Napatunayan ng hukuman na ang akusadong si Chloe noong Agosto 1983, inagaw ang pangalan ng nagsasakdal na si Clara Davis at ang kanyang marka sa entrance exam ng high school, pumasok sa pangunahing normal na universidad, at pagkatapos ng graduation ay naatasan na magtrabaho sa lokal na sentrong pangkultura. Ang gawaing ito ay isang sibil na pinsala, paglabag sa kanyang karapatan sa pangalan at karapatan sa edukasyon. Narito ang pasya ng hukuman. Ang akusadong si Chloe ay dapat agad na itigil ang paggamit ng pangalang Clara Davis, N.N. Bawiin ang akusadong si Chloe na mapanlinlang na nakuha diploma mula sa pangunahing normal na universidad. Ang akusadong si Chloe ay dapat bawiin ng kanyang employer ang posisyong nakuha niya batay sa diploma na ito. Ika-4, ang akusadong si Chloe ay dapat magbayad sa nagsasakdal na si Clara Davis para sa mga pagkalugi sa ekonomiya at kabayaran para sa mental na paghihirap na kabuuang eksaktong 5,000 piso. Tapos na? Hindi. Kasi simula pa lang. Clara, galit ako sa iyo. Sinira mo ako. Ninakaw mo ang 4 na taon ng buhay ko. Ngayon ay ibinabalik mo lang ang mga iyon at tinatawag mo itong patas. Wala na akong natitira. Walang diploma, walang trabaho. Paano ako mabubuhay? Wala rin akong diploma noong panahong iyon. Walang trabaho, walang kasintahan, walang mga magulang. Pero nagtagumpay pa rin ako. At mas mahusay pa ang kalagayan ko kumpara sa iyo. Chloe, binigyan kita ng pagkakataon, alam mo. Kung lumapit ka lang sa akin at humingi ng tawad, baka pinatawad na lang kita ng may pampublikong paghingi ng tawad. Pero hindi mo ginawa. Sa halip, matindi ang iyong pagtugon. Nagpakalat ka ng tsismis. Pinasinungaling mo pa si Ryan. Kaya, para sa 5,000 piso na kabayarang ito, hindi ako kukuha ng kahit 1 sentimo na mas mababa. Maaari mong bayaran ito ng paunti-unti sa iyong sariling oras. Clara, Kailangan kitang makausap. isinara na ang kainan. Ang tatay ko ay nasa ospital. Tumakas si Chloe. Kaya, pwede mo ba akong pahiram ng pera? Pangako, babayaran talaga kita sa pagkakataong ito. Ryan, sa istasyon, sinabi mo wala akong pinag-aralan, walang karanasan, hindi sapat para sayo. Ngayon, nagbukas na ako ng sarili kong pabrika. Nanalo ako sa aking demanda, ibinagsak ko ang taong nagnakaw ng aking pangalan, at pinaglingkuran ko sila. At ikaw, isinara ang iyong kainan, tumakas ang iyong babae, nagsinungaling ka sa hukuman, at nakulong ka. Ngayon, lalapit ka sa akin para humingi ng pera. Alam mo ba kung ano ang pinakamagkapareho ninyo ni Chloe? Ano? Pareho kayong naisip na madali akong target. Akala mo maaari kang magnakaw sa akin at hindi ako lalaban. Akala mo maaari mo akong apakan at mananatili lang akong nakayuko. Mali ka. Ryan, huwag ka nang pumunta rito. Kung magpapakita ka muli, papakagating kita ng aso. Ang asong iyon na binanggit mo, wala kaming ganoon.
Kung naririto pa si Ahuang, gagawin niya. Tara, umuwi na tayo. Sina Leo at Mia ay naghihintay sa atin para sa hapunan. Ito ay, Gusto kong mag-set up ng scholarship sa high school ng county. Para sa mga batang may magagandang marka, pero hindi kayang bayaran ng kanilang mga pamilya. Lalo na sa mga babae. Manager Davis. Yan ay hindi maliit na halaga. Alam ko. Ito ang kompensasyon na nakuha ko mula sa demanda. 4 na taon ang ninakaw sa akin, at hindi ko na sila maibabalik, pero marahil makakatulong ito sa ibang mga bata na huwag manakaw ang sa kanila. Binibining Davis. Sa ngalan ng paaralan, salamat. Pabigat! Bakit pumasok sa paaralan? Umuwi at magtrabaho. Aray! Mag-aral kang mabuti. Mag-aral ka para sa akin din. Lahat nito? Oh. Wala ka bang itinabi para sa sarili mo? Ang pabrika ay kumikita ng sapat. Ang kompensasyong ito ay para sa paggawa ng mabuti, kaya hindi ito nasayang. Alam mo ba, noong unang gumising ako, sa sandaling makita kita, akala ko napakaliit mo na kaya kang tangayin ng isang ihip ng hangin. Pero ngayon, sa tingin ko kahit 10 ako hindi ka kayang tangayin. Puri ba iyon o insulto? Puri. Seryoso ako. 5. 4, 3, tapos 4. 4. Tagapamahala. Ang mga paninda ni Ginoong Sterling mula sa pangunahing lungsod ay nakarga na. Ang 2 tindahan sa sentro ng bayan ay nakarga na rin. Tara na. Yun. Si tagapamahala Davis na nanalo sa demanda. Narinig ko na ibinigay niya lahat ng kompensasyon sa paaralan. Tagapamahala Davis. Pumasok kayo, maupo. Bagong tela lang dumating. Inipon ko ito para sa iyo. Tagapamahala Davis. Nagpasya ang konseho ng lungsod na irekomenda ang muebles na may mortis at tenon ng gawaing kahoy ng mga Miller bilang ating lokal na specialty sa pamahalaan ng estado. Narito ang form ng rekomendasyon. Punan po ito, gayon din. Sa susunod na buwan, ang pamahalaan ng estado ay magdaraos ng trade fair ng lokal na negosyo. Inirerekomenda ng konseho ng lungsod na lumahok ang iyong pabrika. Sasagutin ng lungsod ang kalahati ng bayad sa booth. Salamat po. Walang anuman. Pinarangalan mo ang ating lungsod. Tagapamahala, pupunta kami sa trade fair sa pangunahing lungsod. Oo. Kung gayon, ang gawaing kahoy ng mga Miller ay magiging sikat sa buong estado. Lahat, makinig kayo. Ang bawat piraso ng muebles ay dapat gawing mas mahusay, hindi natin pababayaan ang lungsod. Naunawaan. Ano ang nasa isip mo? Iniisip ko lang ang aking tatay. Sana makita niya ito. Nakikita niya ito. Bawat upuan na inuupuan mo, nakikita niya ito. Clara? Anong problema? Wala. Baka nakatayo ako ng matagal. Medyo nahihilo ako. Pumunta ka sa klinika at magpatingin. Hindi na kailangan. Kailangan ihatid itong batch bukas. Ako na ang bahala sa mga gamit. Pumunta ka sa klinika. Nanay, samahan mo siya. Tara na, sasamahan ka ni nanay. Mahal ko, hindi mo lang inaalagaan ang sarili mo. Binabati kita. Buntis ka. Mahigit 2 buwan. Talaga? Doktor? Totoo ba? Malakas ang tibok ng puso ng sanggol. Mahal ko, magiging nanay ka na. Magiging lola na ako. Kumusta? Anong sabi ng doktor? Ethan. Oh? Magiging tatay ka na. Talaga? Ibaba mo ako. Nahihilo ako. Pasensya. Sobrang saya ko. Umupo ka rito. Nagluluto ka na naman ng sabaw. Hindi ba kahapon ka lang gumawa ng sabaw? Kahapon ay pork ribs, ngayon naman ay manok. Sinabi ng doktor na ang unang 3 buwan ang pinakamahalaga. Walang bato sa bakuran. Ayaw naming madapa ka. Ethan, anong sukat ng mortis para sa batch na ito ng kahoy? Hayaan mong tanungin ko si Clara.
Magpahinga ka. Ako na ang gagawa nito. Kaya ko namang gawin ito. Hindi. Sinabi ng doktor na hindi ka maaaring yumuko ngayon. Hindi ka maaaring tumayo ng matagal. Hindi ka maaaring magbuhat ng mabibigat. 2 buwan pa lang akong buntis. 2 buwan man ay buntis pa rin. Tita Clara, may sanggol ba sa tiyan mo? Tatawagin ba niya akong ate? Uwa. Tita Clara, ito ay para laruan ng sanggol. Kapag lumabas siya, tuturuan ko siyang magpaikot ng trumpo. Kaya ko namang maglaba. Huwag kang gumalaw, Clara. Hindi ko alam dati na ganito pala ang pamumuhay ng isang pamilya. Ngayon may nanay at tatay tayo sa bahay, Dajun at Xiaohua, at ang ating anak. Hindi ba masaya? Masaya. Napakaganda. Pamilya, maghintay muna kayo sa labas. Kumusta siya? Normal na panganganak. Huwag mag-alala. Binabati kita. Isang lalaki at isang babae. Ligtas ang nanay at ang mga sanggol. Nasaan si Clara? Kumusta siya? Maayos si nanay. Lalabas siya agad. Alin dito ang nakababatang kapatid na lalaki? Alin dito ang nakababatang kapatid na babae? Pareho. Ang isa ay ang nakababatang kapatid na lalaki. Ang isa ay ang nakababatang kapatid na babae. Wow! Clara, magaling ka. Tingnan mo, ang ating mga sanggol. Isang lalaki at isang babae. Ligtas silang dalawa. Mumunting bagay. Bakit sila medyo nakakatawa ang hitsura? Hindi sila pangit. Sila ang pinaka-cute. Kamukha mo sila. Hindi naman. Magiging pangit lang sila kung kamukha ka. Tuloy, maupo ka. Pasok. Maupo. Isa para sa lalaki, isa para sa babae. Ang aking inaanak na lalaki at babae. Salamat, Ginoong Sterling. Manager Davis, ang ganda-ganda ng mga bata. Kamukha ka nila. Kambal na lalaki at babae. Malaking biyaya iyan. Manager Davis, dati tinawag kitang gastador noong sinimulan mo ang pabrika. Nagkamali ako. Huwag mong damdamin. Nakaraan na iyon. Bawat isa rito ngayon ay panauhin. Kumain at uminom kayo ng mabuti. Ethan, ang taong yon. Huwag mo nang alalahanin. Magandang araw ngayon. Mga kaibigan, ngayon ang isang buwang selebrasyon ng aking kambal. Sa pagkakataong ito, nais kong magsalita ng kaunti. Ako si Clara, nawalan ng mga magulang noong 7 taong gulang. Sa 20, iniwan ako at napangasawa sa iba. Sa 21, sinimulan ko ang pabrika na ito. Sa 22, nagdemanda ako para sa hustisya. Sa 23, narito ako. Yakap ang aking mga anak. Sa mga nakaraang taon, may mga tumapak sa akin. Ngunit ang mga tumulong sa akin, hindi ko makakalimutan. Ang mga tumapak sa akin, pinakawalan ko na. Kung wala ang mga tumapak sa akin, baka hindi ako umabot sa araw na ito. Ang basong ito ng alak ay para sa lahat ng nagpatupad sa pagkatao ko ngayon. Talagang walang pako ang upuang ito. Hindi. Tingnan mo. Mortisei at tenon. Tradisyonal na pagkakayari ito. Kahoy sa kahoy, nagkakabit ng mag-isa. Lalong lumalakas ang pagkakakabit habang ginagamit. Ang galing. Ikaw ba si Ginoong Davis, ang tagapamahala mula sa gawaing kahoy ng mga Miller? Gusto ka naming interview. Tungkol saan ang interview? Ang iyong kwento bilang negosyante. Mula ulila hanggang babaeng tagapamahala. Magandang paksa iyan. Sige, pero may isa akong kondisyon. Dapat banggitin ng artikulo ang mortise at tenon. Banggitin ang pagkakayari ng tatay ko. Banggitin ang mga tumulong sa akin. Ang sarili kong kwento. Maikli lang. Tagapamahala. Nasa pahayagan ka. Nakita ko. Huwag itong isabit. Mahaba pa ang ating lalakbayin. Simula pa lang ito. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko ang tatay ko. Noong nabubuhay pa ang tatay ko, ang pinakamalaking hangad niya ay maipasa ang mortis at tenon. Ngayon, kahit ang pahayagan ng estado ay nagulat nito, alam na ng buong estado ang mortise at tenon. Nagawa mo ito? Hindi sapat. Gusto kong malaman ng marami pang tao. Ilabas ang mortise at tenon mula sa pangunahing lungsod. Sa buong bansa. Kasama mo ako.
Ang bubong ng silid-aralan ay tumutulo at wala ring sapat na mga mesa at upuan. Ayusin mo. Ano? Babayaran ko ang pag-aayos ng silid-aralan. Ang pabrika ko ang gagawa ng mga mesa at upuan. Libre. Ginoong Davis. Pero may isa akong kondisyon. Si. Ang mga babae. Wala ni isang mawawala. Para sa mga hindi pinapayagan ng kanilang pamilya na mag-aral, kakausapin ko sila. Gusto kong kunin ang kita ng pabrika sa unang kalahati at gamitin ang kalahati nito para ayusin ang paaralan. Ang pag-aayos ng paaralan ay isang magandang bagay. Pero malaki ang magagastos, di ba? Ang henerasyon natin ay nagdusa dahil sa kakulangan ng edukasyon. Hindi natin hahayaang magdusa ang mga bata sa parehong paraan. Sinusuportahan ko ito. Tita Clara, sinusuportahan ko rin ito. Gusto kong maging guro paglaki ko. Mabuti. Kapag naging guro ka, bumalik ka at magturo sa lokal na elementarya natin. Usap na tayo. Ang tulog sa tagsibol, hindi na mamalayan ang madaling araw. Saan-saan umaawit ang mga ibon. Ang gabi ay nagdudulot ng tunog ng hangin at ulan. Noong mga panahon na iyon, nakikinig ako sa labas ng bintana. Ngayon, ang mga bata ay nagbabasa sa loob. Ilang bulaklak ang nalaglag. Tita Clara, aalis na kami. Lumabas na ang mga resulta ng final exam. Lumabas na. Pangalawa ako sa klase. Si Xiaohua ang una. Magaling. Magluluto ako ng inihaw na baka para sa iyo ngayong gabi. Simula nang mag-start ng middle school si Dajun, mabilis siyang lumaki. Ang pantalon niya noong nakaraang taon ay masyadong maikli na ngayon. Kailangan nating bumili ng tela sa weekend at gumawa ng 2 bago. Sasama ako sa iyo. Sina Leo at Mia ay pumasok na sa paaralan. Paglaki mo, dapat mag-aral ka rin ng mabuti. Alam mo ba? Dapat tayong matuto kina Leo at Mia. Clara, si Dajun ay isang mabuting estudyante at siya ay may sapat na gulang, ngunit ang pinili niyang paaralan. Gusto kong pag-usapan ito sa iyo. Sa kanyang mga grado, siguradong makakapasok siya sa isang high school sa pangunahing lungsod. Ang pumasok sa kolehiyo ng mga guro ay sayang. Ano ang sabi niya? Sabi niya, ang pagpapaaral sa 4 na bata ay isang mabigat na pasanin. Hayaan mo siyang pumili ng gusto niya. Hindi niya kailangang mag-ipon para sa pamilya. Tita Clara, sinabi ba sa'yo ng guro? Ako, gusto ko talagang maging guro, hindi lang para makatipid. Ang ating lokal na elementarya ay nangangailangan ng mabubuting guro. Tita Clara. Kung noon ka pumasok sa kolehiyo ng mga guro, magiging guro ka na ngayon, di ba? Siguro. Kung gayon, ako ang magiging gurong iyon para sa iyo. Ang guro na hindi mo naging, ako ang magiging gurong iyon. Nasaan ang mga bata? Isinama sila ni nanay para mamasyal. Anong araw ngayon? 5 taon na ang nakalipas ngayong araw. Napangasawa mo ang mga Miller. Natuto ako sa platero sa bayan. Inabot ng 3 buwan. Sinira ko ang 5. Ito ang pang-6. Hindi kita nabigyan ng kasal noon. Wala man lang singsing. Binabawi ko ngayon. Clara, pakasalan mo ako. Isuot mo para sa akin. Noong pinakasalan kita, pilit ako noon. Alam ko. Pero kung makakapili ulit ako, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Tita Clara, isinuot ba niya ang singsing? Baliw na babae, syempre ginawa niya. Nanay, gaano katagal lumuhod si tatay? Nanay. Ngayon ay bisperas ng bagong taon. Gusto kong magsabi ng ilang salita. 5 taon na ang nakalipas. Noong ikinasal ako sa pamilya ng mga Miller, wala akong dala kundi isang palitan ng damit. Talagang wala. Ang unang mangkok ng sopas ng manok na dinala mo sa akin, nanay, pagkatapos ko mag-7 taong gulang, ay ang unang pagkakataon na may nagpauna sa akin ng pagkain kaysa sa kanila. Kinuha ni tatay ang kanyang kabayaran sa pagtatapos ng serbisyo para magtayo ng pabrika para sa akin. Ibinigay sa akin ni Ethan ang lahat ng kanyang kabayaran sa pagtatapos ng serbisyo. Nang dumating sina Dajun at Xiaohua, walang sino man sa pamilya ang nagsalita laban dito. Sa buhay ko, ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko ay ang pagpasok sa pintuan ng pamilya Miller. Nanay,
Ethan, mga bata. Salamat sa inyong lahat. Sa pagbibigay sa akin ng pamilya. Clara. Maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon. Manager Davis, mula sa isang sira-sirang paggawaan hanggang sa kasalukuyang laki sa daan. Ano ang pinakamalaking natutunan mo? Sabi ng tatay ko noong nabubuhay pa siya. May butil ang kahoy. Sumunod sa butil at ang talim ay pumuputol ng maayos. Ganoon din sa mga tao. Sundin ang iyong puso at lalawak ang daan. Sa isang buhay, lahat ay humaharap sa mga pagsubok. Basta't hindi ka sumusuko, walang makakakuha ng iyong buhay. Kahit gaano kahirap ang kahoy, natatakot ito sa perpektong mortis at tenon. Kahit gaano kahirap ang buhay, natatakot ito sa isang determinado na espiritu. Gayon din, huwag isulat ang mula ulila hanggang babaeng tagapamahala. Isulat ang mula sa anak na babae ni Ginoong Davis hanggang kay Clara ng gawaing kahoy ng mga Miller. Bakit? Ang ganitong paglalakbay mas sumasalamin sa iyong tibay at pakikibaka. Ito rin ay mas nakakaantig. Dahil ang aking landas ay hindi kailanman nilakad ng mag-isa. Nagsimula ito sa aking pagkakayari. Binigyan ako nito ng mga kasanayan upang tumayo sa aking sarili. At ang mga Miller pagtanggap at pagsama nagbigay sa akin ng lakas ng loob at kumpiyansa. Pinalakas nila ako na maglakas loob na sumulong, maglakas loob na makipagsapalaran. Kaya, hindi ito ang aking landas lamang. Ito ang pag-asa ng aking tatay. Ang init ng mga Miller na sumama sa akin hanggang sa kinaroroonan ko ngayon. Mag-ingat, huwag mabunggo sa kahit ano. Dahan-dahan, huwag mahulog, huwag masyadong tumakbo ng mabilis. Mag-ingat sa mga bato sa lupa. Sabi ng nanay ko, ikaw ang aking asawa. Subukan mo. Tapos na. Susan, ang kaso ng pag-uudyok ng panununog ay napatunayan. Nasentensyahan ng 1 taon sa bilangguan. Sundayong, bilang kasabwat, nasentensyahan ng 8 buwan. Clara, pakasalan mo ako. Ang pangalan ko ay Clara Davis. Nawalan ako ng mga magulang sa edad na 7. Sa 20, iniwan ako at nagpakasal bilang kapalit. Sa 21, sinimulan ko ang pabrika na ito. Sa 22, hinanap ko ang hustisya. Ngayong taon, 30 taong gulang na ako. May asawa ako. 4 ang anak ko. May mga magulang ako. May pabrika ako. May kakayahan ako. Sabi nila, ang puno na namumukod tangi sa kagubatan ay masisira ng hangin, pero pinipili kong lumaki laban sa hangin. Dahil ang aking mga ugat ay sapat na ang lalim.